Kamusta? Ayos ka lang? Ako si Dr. Alexandra Mota at ngayon itutuloy natin ang usapan tungkol sa paa, lalo na sa paghapdi at sakit sa talampakan. May isang simpleng paraan para mapabuti ang nerbiyong nagdadala ng pakiramdam mula talampakan kapuntang utak. Kaya, tingnan mo ang paa. Ang mga pakiramdam ng sakit at paghapdi dito sa kalampakan ay madalas na nagmumula sa isang ugat na tinatawag na nerbiyong ibial. Na dumadaan ito dito sa loob ng paa, dumadaan sa likod ng malyolo, yung maliit na buto sa bukong-bukong, at papunta sa paa. Kaya, lahat ng pakiramdam, ang inervasyon ng talampakan ng paa ay nararamdaman natin umaabot sa ating utak sa pamamagitan ng posterior tibial nerve, ang nerbiyong tibial. Para mahanap natin ang lugar na pagtatrabahuhan natin, ganito ang gawin natin. Unang bagay, hanapin ang maliit na buto sa loob ng bukong-bukong, ang malyolo. Sige? At sa ilang tao, madali lang makita, pero sa iba, hindi ganoon kadali. Pero kapag sinimulan mong hawakan, kapain mapapansin mo agad na may maliit na umbok, isang malaking umbok ng buto. At dito sa bahagi ito ang medial na malyolo. Ang isa pang reference point na gagamitin natin ay ang sakong na madali nating makita at maramdaman. Ayos ba? Kaya, sakong. Sakong at maleolo. Sa pagitan ng dalawang butong ito, sa pagitan ng dalawang reference point na ito, dumadaan. Unevo. Tibial. Lagyan natin ng berdeng marka dito. Oh. Ang posterior tibial nerve o tibial nerve, tama ba? Ang malaking problema ay na nag-uugnay sa calcaneus at sa malleolus, merong isang network, tama ba? Retinaculum. Na maaring magipit, maaring magiinan. Itong nerbiyong ito, sige, kasi sa ilalim ng retinaculum, sa tunnel na ito, hindi lang ito ang dumadaan, kundi pati iba't ibang litid ng kalamnan. Tama? At ang estruktura na ating palalayain, na ating papagandahin, ay eksaktong ang retinaculum at sa ganitong paraan, mapapabuti natin ang pagdaan ng nerbiyong tibial sa bahaging ito, sa rehiyong ito. Ang gagawin mo, gamit ang tatlong daliri, ididikit mo ito sa balat at una, magbibigay ka ng mabilis na masahe. Pasulong, paatras, pasulong, paatras. Parang pinapainit mo para uminit ang tissue. Ayos ba? Pagkatapos, sa kabilang direksyon naman, papunta sa sakong at bukong-buko. At sa huli, ganito ang gagawin mo. Paikutin mo sa direksyong pakadan, hawakan ng 1 minuto at kalahati, bitawan, tapos paikutin naman sa pakaliwa at hawakan ulit ng 1 minuto at kalahati. Pansinin mo na hindi dumudulas ang kamay ko sa balat, ha? Dumikit siya sa balat at hiningila ang balat sa direksyong pakanan na 1 minuto at kalahati. Bitawan, dumikit ulit sa balat. Hilahin ulit ang balat sa direksyong pakanan, 1 minuto at kalahati. Isa pang bagay na makakatulong talaga dito ay ang pagbutihin natin. Ang galaw ng sakong. Tama, kaya ganito, tingnan mo, hawakan mo ang bukong-bukong gamit ang isang kamay. Ang isa pang kamay ay yakapin ang bilog ng sakong at igalaw mo ito. Pwede kang gumawa ng krus, papasok, palabas, tapos pataas, pababa, at pwede rin gumawa ng mga bilog, gawin mo ng mga 30 beses sa isang direksyon at 30 beses sa kabila. Tingnan mo kung paano ito gumagalaw sa retinaculo at sa daanan ng ugat. At ito ay sa labas, ha? Isipin mo sa loob kung saan mas malaki ang galaw. Pagkatapos mong gawin ang direktang pag-release at gumanda ang galaw ng sakong mo, i-comment mo kung nabawasan o hindi ang sakit. Ang hapdi sa paa mo, hayaan mo muna. May isa pa akong hihilingin sa'yo. Kung may kilala kang may sakit, hapdi o problema sa paa, ipadala mo ang video na ito sa kanya. Malaki ang may tutulong mo sa kalidad ng buhay niya. Hanggang dito lang muna ako. Isang malaking yakap at hanggang sa susunod. Kumusta? Nagkomento ng, ayan, ayos lang. Kung may kakilala kang may sakit sa paa, ipadala mo itong video sa kanya. Pero wag na yung isa. Diyos ko, hirap ako magsalita. Nailagay mo na ba sa komento kung nakatulong? Kung hindi pa, ilagay mo na. Hihintay ako.